Paano mga kababayan ko, paano yan? Di ba? Alam nyo, ang gobyerno, iba matindi talaga matindi. Tulad nito, mga kababayan ko, pasok natin. Miguel Patrolya. Kinilala ng Independent Commission for Infrastructure ang matinding panawagan ng taong bayan para sa pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan. Kita nyo, mga kababayan, ang gobyerno po ay tumatalima, nakikinig sa panawagan ng sambayan ng Pilipino. Hindi po ito tulad ng panahon ni Digong na kapag ayaw niya yung ginagawa mo, ang gagawin niya, papapatay ka niya. Di ba? Papatayin ka ni Digong. Pero dito, mga kababayan ko, grabe ito Eto na, mga kababayan, ang Pangulo ng Pilipinas, mga kababayan, ay talagang seryoso na aksyonan lahat ng mga hinaing-daing ng sambayan ng Pilipino. Ganon. Na iniuugnay sa sinasabing maanomalyang flood control projects matapos ang isinagawang November 30 trillion peso march. Gayunman, iginiit ni ICI Commissioner Rogelio Babe Singson na may mga prosesong dapat sundin kaya't mahalagaan niya ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya. Kaugnay nito, itinalaga si CICC Undersecretary Aboy Paraiso. Ako, yan na! Yung Aboy Paraiso, narinig ko na naman yung pangalan. Yan na seryoso, Aboy Paraiso, mga kababayan ko. Hindi nyo malalagyan yan, maniwala kayo sa akin. Never yan, parang ako yan. Hindi nasusuhulan, hindi nalalagyan, hindi napapakiusapan. Basta sasabihin niya sa iyo, doon lang tayo sa tama. Kung ano yung tama, yun lang ang gagawin natin. Ganon! Yari kayo dyan. Chairman na ho ngayon yan sa pagbawi ng mga ari-arian ng mga hayop ng mga napres ang ari-arian netong mga magnanakaw na to. CICC Undersecretary Aboy Paraiso bilang chairman ng Technical Working Group natututok sa pagre-recover ng mga asset ng mga personalidad na sangkot sa flood control mess. Nako po! Ito talaga na, balitang-balita talaga yung kaibigan natin, Habang Vice Chairman naman si Justice Undersecretary Deo Marco na mangunguna sa Case Build-Up Subgroup. Sa ikatlong pulong ng TWG, nakabuo na ang ICI at iba't ibang ahensya ng pamahalaan ng draft proposal para sa Joint Memorandum Agreement upang mapabilis ang asset recovery. Dahil dito, kita nyo, mapapabilis talaga yan. Maniwala kayo, mabilis magtrabaho yun. Yung nagngangalang Aboy Paraiso, mga kababayan, grabe yun. Wala nang pahinga magpupulong ang nasabing grupo tuwing Martes para maghatid ng update sa ICI. Wala na. Sigurado na yan. Ito pa. Aksyon ng Marcos admin sa mga... Yan, mga kababayan ko. Ito na, napupuri na ngayon ng kung sino-sino ang pamamaraan ni Manong Bongbong para mapabilis ang pag-recover ng mga ninakaw ng mga hayop, ng mga halimaw sa kwarta. Sana mapris din ang ari-arian ng mga Duterte, Kasi wala namang mga negosyo pero kaya yaman. Siyang galing ang kwarta, aber. Kung hindi magnanakaw yung mga Duterte na yan, hindi sila magkakaroon ng ganyan. Niloloko lang kayo. Salin, magkano? 37 million ni Digong. Kay Sara, magkano? 80 million. Putang ina naman, ang bobo nyo naman kung paniniwalaan nyo yan. 80 million. 37 million. Kulang pa na pinambayad nila sa abogado nila na si Kaufman. Ang bayad nila, 150 million ang bayad. Tapos ang ari-arian, salin ni Digong, magkano? 37 million. Anong klaseng kalokohan yung putang inang yan? Diba? Anong klase? Sige nga. Kasong may kaugnayan sa Ghost at Anomalous Projects, ibinida ng Malacanang. Daritong news scoop ni Ann Rodriguez. Iginiit ng Malacanang na patuloy na itinutulak ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mabilis na aksyon sa mga kasong may kaugnayan sa mga maanomalyang proyekto ng pamahalaan. Kita nyo, si Manong Bongbong talagang seryoso
at talagang mabilisan ang pagresolba para mapanagot ang mga potang inang mga magnanakaw na yan. Si Digong, sabi niya, ang DPWH talagang maraming nagnanakaw. Pero wala naman hong naipakulong kahit isang potang inang matanda na yan. Di ba? Meron ba? Meron bang naipakulong na taga DPWH, mga kontraktor, at mga politiko? Meron ba? Sino ba, Boss Mike, ang tinutukoy mo? Eh di yung putang inang matandang nakakulong. Si Digong. Di ba? Si Digong. Walang napakulong. Kahit na alam niya na ng mga nagnanakaw yun. Di ba, mga kababayan ko? Wala. Pero si Pangulo, eto, seryoso. Ginagawa ang kaparaanan para para panagutin, mabawi ang mga pera. Kita nyo naman, maganda ang pagkakasala-salansan. At magagaling yung pinipili ni Pangulong Bongbong. Kita nyo, ang babawi at magiging chairman at mamumuno para mabawi yung mga pera na yan. Sino? Attorney Aboy Paraiso. Grabe. Diretso, matalino, maayos, at mayroon pong prinsipyo at paninindigan. Parang tayo lang. Pero si Digong, alin? Imbes na paghuhulihin lahat itong mga magnanakaw na grupo ng sindikato na nangungulimbat ng kwarta, ginawa niyang mga kakampi. Ginawang kaibigan at ginawa pang mga advisor niyang potang inang matanda na yan. Tama. Sa droga, putang ina. Ginawang advisor yung number 1 na drug lord, si Michael Yang. Hindi ba naman putang ina talaga nito si Digong? Oo, totoo yan. Binaboy ni Digong ang Pilipinas. Yung mga diskaya, ginawa nilang joint venture. Nila Bongo. Ay, naku, putang ina nyo. Kakapal ng mga mukha nyo. Yung mga kawani ng DPWH, anong ginawa ni Digong? Putang ina, binigay kay Villar lahat. Anong ginawa? Ginastos ni Villar sa lahat ng mga kalsada, daanan yung mga paglulupa nila. Ganon nila winalangya ang bayan na to, mga kababayan. Diba? May napanagot ba? Walay napanagot. Diba? Yung kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hinimok ng Pangulo ang mga ahensya na kumilos bago magpasko dahil ramdam ng administrasyon ang pagkadismaya ng publiko sa kabagalan ng proseso. Ipinaliwanag din ng Malacanang official na may mga pagkakataong kinakailangan pang kumpletuhin ng ebidensya bago magsampa ng kaso. At ganun talaga. Nung una, nababalagalang kayo, pero ngayon, sambulat, mga kababayan, sunod-sunod na, meron na hong taga-bawi ng mga ninakaw nila, si Attorney Aboy Paraiso, ang chairman, at mga kababayan, meron na hong mga taga-sigurado na sila'y mananagot at hindi na makakalabas. Ganon. Diba, Karuba? Ano ka na ba? Nag-subscribe ka na ba dito sa Bingador? Sa susunod, Bingador ka na. Diba? Mga kababayan ko, dito nyo makikita ang seryosong pagtatrabaho at seryosong adikain ng ating mahal na Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Diba? Yung po yun Nasaan ba ako na? Ano bang channel yung pinapanood nyo? Bingador ba o yung channel natin? Nagtataka ako nagtataka ako Unang live natin dito, dami na natin 300 plus na kagad tayo. Dami niyan.
Samantalang, oy, marami na naman maiinggit dito. Oh, mga potang ina nyo, wag na kayong mainggit. Huy! Kasi mga kababayan kinaiinggitan pa Huwag na nga kayo mainggit. Huwag na kayo mainggit, lalong-lalo na kung nasa isang kubol lang tayo. Mga putang ina nyo naiinggit Ewan ko ba dyan kay Arnold Lopez? Oh, diba? Ito na. Mga kasong nauna nang naisumite ay napatunayang kumpleto na sa pagsusuri ng ombudsman. Kita nyo? Ayan na kita nyo? Napatunayan na ng pagsusuri ng ombudsman. Kaya mga kababayan, ano pang gusto ninyo? Sabi ko nga sa inyo, 6 na taon na nungkulan yung matandang nakakulong niyang putang inang leader ng kulto. Diba? Yan, yung putang inang leader ng kulto ng mga Duterte na nakakulong. Putang inang yan Ayan, tignan nyo, mga kababayan. Meron bang napatunayan? Dali. Boss, wait lang. Hello po? Hello, boss. Nang alin, boss? Ano, no? 200,000. Kulang nyo saan? Sa bonds, yung pin-offer namin sa'yo, di ba 2M yun? Oo. Ngayon na-cancel namin yun. Bago sa mo kunin na lang yung 200. 200 lang? Ang cheap naman. Sige mo. Di, iniisip ko hanggang mamaya pagkatapos ng live ko, iniisip ko kung tutuloy ko yung 2 million. Kasi everything mo today until tomorrow. Hanggang bukas na lang ba? Para makatulong sa inyo? Oo. Sige. Baka nila-live mo ako, Hindi, oo. Hindi, naririnig ka nga nila Tuwan-tuwa sila, Hindi ka naman nila kilala. Kilala ka ba nila? Diba? Hindi naman. Ano, Sam, kailan mo re-reply yan? Di pagkatapos ng live ko, dadaan ako dyan. Sige, dumaan ka dito. Kakasya ba yung kakasya na ba yung dolyaris natin sa 2 milyon? Kasya nga. Ano ba? Itutuloy mo ba? Tutuloy? Sige. Sige. Mamaya na Mamaya, usap tayo. Mga transaksyon, ganon. Mga transaksyon natin, milyones, ganon. Ay, nako. Nasaan na ba yung mga basher natin, Kita nyo ngayong umaga may transaksyon pa ako pero inuuna ko kayo. Laki kaya ng kita doon. Biruin mo. Limbawa mag-invest ka ng 2 million. 2 million, limbawa lang. Di ba? Kita ng 5% per month. Kahit hindi na ako mag-vlog, kahit mag-asawa pa ako ng pamangkin ni Jojo Chavez, pwede. Diba? Kaya ikaw, Karuba, huwag kang maniniwala kay Norman Mangusin. Walang pera yun, Walang pera. Diba? Eto na mga kababayan. Eto na. Pera natin, dolyares, hindi peso. Eto na. Mga kababayan, Ni Undersecretary Castro, nakapansin-pansin na ang bilis ng galaw ng administrasyon. Lalo't sa loob ng 4 na buwan ay mayroon ng mga naisampang kaso, na-freeze na assets, naisubasta na sasakyan at na-issue ng mga warrant of arrest laban sa mga akusado. Para sa News Scoop, yan mga kababayan! Barya pa lang yun, yung narinig ninyo. Isa pa lang na transaction di ba? Kaya yung mga inang-ina nyo magsasabi kayo mga bayaran kayo. Sabi ko sa inyo ako magbabayad sa inyo Di ba? Di ba? Kikengkoy lang tayo mga kababayan pero hindi nila alam kung ano yung anong. Kita nyo, nakabenta ako ng 8 bag nung isang araw. Hanggang kahapon, 8 bag binenta ko. Gucci, Christian Dior, Prada, Louis Vuitton, mga ganon. Baka hindi pa kayo nakakabili, bumili na kayo, hoy.
Alam nyo ba na mayroong bumili sa akin na isa, nung nakita niya yung quality, mga kababayan ko, yung quality ng binibenta, wala na. Nangolekta na. Isang tokador na yung kanyang koleksyon. Oh, ganun, ano. Di ba? Oh, ano, Karuba? Puta, mapapakulong nyo ba si Norman Mangusin? Pakulong nyo na yan, ha? Pakulong nyo na yan. Hoy, putik na yan. Sa mga Norman yan at sa mga anti-Norman, kung meron kayong pasasalamatan para dyan kay Norman, yan, sila Kaaruba, sila Mighty Manong, sila Pudjinyos, yan, at yung mga kasama pa nila, yan. Oh, yang mga yan ang mga hindi tumigil kakabira dyan kay Norman Mangusin. Si Makagago, sampid lang yun. Oh, di ba? Sampid lang yun. Doon kayo sa mga original, yung totoo. Yung mga talagang chinaga, ganun, di ba? Chinaga nila, ganun, ha?